fingers. At mamimigay pa po kami ng mga pamaypay. Yan, ang may pangalang Senadora Miriam. Okay. Abogada. Yan po ay si Jambi Madrigal. Sa UP, sabi ganyan, marami sa UP ay isang leksyon. Ping-ping leksyon. Narito po ang magre-reply niyang anak, si Sunny Angara. Palakpakan natin! Sunny Angara ang guwapo. Hindi mo naman ako mapakali. Guwapo. Hindi ka nagbabago. Chapusit Angara. Ganda. O bakit hindi? Byuda. Kaibigan ako. Dito. Hindi lang yan. Pinili ang isa sa dalawahan mo ang kampiyon sa konstitusyon. Palakpakan natin si Senadora Miriam. Very much. Maraming salamat sa inyong pagkikisama sa amin sa LDP para sa Lamas. My name is Miriam Defensor Santiago, and I have come to Malabon tonight to defend the Philippine Constitution. Paalam natin lahat na sa high school tinuro sa atin, democracy is the rule of the majority. Demokrasya ay isang pamamaraan ng pamahalaan kung saan sinusunod ang kagustuhan ng nakakarami. Kaya ngayon ay tatanong ko sa inyo, sino ba ang nakakarami sa Pilipinas? Ang mga mahihirap o ang mga mayayaman? Mas marami ang mga mahihirap. Dapat sinusunod ang kagustuhan nila. At sino ang gusto ng mga mahihirap na maging Pangulo ng Pilipinas? Halos buong buhay ko, nang tumanda na ako, wala na akong ginawa kung hindi basahin ang ating saligang batas o ang ating Constitution. Kailanman, hindi ako nakakita. Kaya nilalabanan ko sila. Pinagtatanggol ko, hindi lang si Pangulong Estrada, kung hindi ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino sa ilalim ng sabi nila, dapat daw bilang senador at hukom sa impeachment trial, sundin ko ang kagustuhan nila na ikundina na ang akusadong hindi pa nag-umpisa ang bista. Pero hanggang ngayon, hindi nila masagot-sagot ang isang katangi-tanging pag-iisang pagtatanong ko sa kanila. Ang sabi nila, graft and corruption daw ang Estrada administration dahil kumita daw. Pinagbibintangan nila si Pangulong Estrada tumanggap daw ng 100 milyon sa illegal wedding. Hindi natin malaman ang katotohanan dahil hininto nila bigla kalagitnaan ang impeachment trial. Pero ipagpalagay na natin na totoo itong pagbibintang nila. Ang pagtatanong ko sa kanila ay, ilang bilyon ang kinita ni Ramos sa illegal wedding? Pinagbintangan nila, pinalatangan nila ang Pangulong pinili ninyo dahilan sa hindi sila kumikita sa ilalim nitong administrasyon. Kaya, ito palang mga taga-Forbes Park, Dasmariñas, taga-Corinthian, namimili lang. Kung kumikita sila sa ilalim ng administrasyon, wala silang sinabi. Pero kung hindi sila kumikita at walang pagkakataon
noon na makapagnakaw ay magbibintang ng graft and corruption. Hindi tama itong ginagawa nila, kaya lalabanan ko sila. Sinasabing sundin natin ang rehimen ng batas. Let us follow the rule of law. Dahil kung kamakayanan nga ninyong kondinahin ang Pangulo mismo ng Pilipinas, ano pa kaya ang bawat mahirap na mamamayan? Kaya yan ang pinanindigan ko. Ang ginawa nila ay pinaharap nila ang mga lalaki at matatangkad nilang mga security guards na pakita pa ang mga baril sa baywang nila. Ngisi sila ng ngisi sa akin, kaya tinanong ko sila, bakit kayo naging ngisi? Naniligaw ba kayo? Pagkatapos matandaan ninyo sa television ng impeachment trial, judge ako, pero iniinsulto ako, tinataasan ng kilay ng tatlong aristokrata na hipokrita. Natandaan ninyo na pinagtuturo ko sila? Ulit mahirap lang pinanggalingan ko dahil probinsyana lang ako galing Iloilo. Napakababa ang pagtingin nila sa akin. Ulit pinanganak silang taga Forbes Park. Akala nila ba diktahan nila ako kung paano kong ipairal ang ating saligang batas. Kaya pinagtuturo ko sila at nagtimpi na lang ako. Pero sumpa ko sa mga taga Malabon, ulitin pa ng mga aristocrats ang pisang ginawa nila sa akin, pagtatalsikin ko mga ngipin nila. Sa mga super millionaires na yan sa Forbes Park. Dahil, aminin na natin ang katotohanan. Bakit sila naging milyonaryo, naging bilyonaryo? Naging marunong ba sila? Naging magna cum laude ba sila sa UP? Magnanakaw at mga smugglers sila? Alam nyo, ngayon sa Europa, merong sakit ang mga baka. Nang pangalan ng sakit na yan ay mad cow disease. Pag kinain mo yung baka na may sakit ng mad cow, mamamatay ang taong kumakain. Sa Makati, matagal na silang may sakit. Hindi lang mad cow disease ang pangalan, kung hindi, fat cow disease. Dahil nagtatabaan yung mga matrona na yan, mga donya, mga senyorita, sa Forbes Park, sa Dasmariñas. Sobra ang kinakailangan ng katawan, ang kinakain nila. Kaya, matataba na, mukhang baka pa. Pagkatapos, insultuhin nila ako, ilalait nila ako, i-black propaganda nila ako sa media. Dahil sinong may-ari ng mga media natin? Radyo, telebisyon, payagan. Ay, di ang mga mayayaman din. Yan ang dahilan kung bakit ang nakikita at naririnig at napababasa ninyo sa ating payagan ay puro laban, paninira sa akin. Batay! Nabasahan ko sila ng mga kapal na lito. Galing pa sa Amerika yung iba, ayaw nila makinig sa rason. O sige! Ng pawis, pero nagdidikta sa mga nagbubungkal ng lupa. Tapos na yung panahon na iyan. Hindi na natin tatanggapin itong feudalismo na gusto nilang ipairal sa atin. Tatayo tayo, lalabanan natin sila at kakayanin natin itong labanan na ito. Dahil ang sabi ng Panginoon na mahal niya ang mga mahihirap at mahirapan ang mayaman pumunta sa langit. At ng pagmamahal ng Panginoon ng mga mahihirap, every hair on your head has been counted by God. Lahat, bawat buhok sa ulo mo, maski mahirap ka lamang, ay bilang na ng Panginoon. Maliban lang kung kalbo ka. Nila ako, paninindigan ko ang rehimen ng ating batas, the rule of law.
mayayaman na baliktarin sa isang araw lamang ang kagustuhan ng sambayanan sa araw ng halalan para baglalaban natin. We fight for our rights under our democracy. Na ang boto mo kasing bigat ng boto ng mayamang tao. Ginagalang ko ang mga marunong. Ginagalang ko ang mga masisipag. Ginagalang ko ang naghahanap buhay ng malinis. Pero hindi ko ginagalang ang mga kurap na bilyonaryo sa We shall win this fight. All that you need is to believe in yourselves. For in a very real sense, the destiny of this country lies in the palm of your hands. Nasa atin itong labanan na ito. Ang kailangan lamang ay ang tunay na tibig at lakas ng loob ng tunay na magiting na Pilipino. Kaya, register our protest against the oppressive, abusive behavior of the rich in Philippine society. At ang katangi-tanging paraan na maparamdam natin sa kanila ang galit natin ay bumoto tayo ng lahat ng kandidato pagkasenador ni ERAP. Yan! Estrada, ano man ang tingin mo kay President Estrada, ay magsusunod ako sa kanya dahil sinusunod ko ang kagustuhan ng mga karamihan. Ang pinanindigan natin dito, hindi isang tao na si ERAP. Ang pinanindigan natin ay ang demokrasya natin. Sundin natin ang kagustuhan ng mga nakakarami na mga mahihirap. Kagaya lamang ng sinabi ng Makata, it matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Ladies and gentlemen of Malabon, come, help me to fight the super abusive rich. Let us prove. Ipakita natin sa mga abusadong mayayaman ang tunay na puwersa ng masa. Declaring March 8 as National Women's Day. Siya pala ang nagdeklara ng ating mga kababaihan bilang Women's Day. Pursuant to the provisions of the Philippine Constitution, the U.S. President has available certain emergency powers which may be stated explicitly or implied by the Constitution, assumed by the Chief Executive to be conferred from or specified by statute. There are some 470 extraordinary authority in time of national emergency. In American political history, office of the President itself, but on where lay the constitutional and legal. The strongest critic of emergency power, President William Howard Taft, could only say, quote, "Amid such a power, consistent with that discretion and promptness of action that are times of emergency or legislative neglect or inaction." Critics like Taft were disposed to employ emergency power when the need arose. This hall at this minute is almost palpable that even only from personal inclination I am strongly tempted to raise the level of the tension by reciting from memory something voluminous like the Bible or the encyclopedia or the telephone directory. However, it is to the rules of the Commission on Appointments, and under the Senate rules,
a mere majority vote of the members present is sufficient to suspend any particular rule. I will therefore always be outvoted. With that as a background, please allow me to repeat what I earlier told the Local Government Committee at the last hearing this morning. I do not intend to stymie or to stall the proceedings. I am sorry and I apologize that I shall have to confess failure to meet the expectations of those who thought that there might be some free entertainment this afternoon. Instead, I would like to request for permission to avail of my right to enter into the record at least one motion so that it will become evident from the record that I did all that I could to pursue a moral decision. And in order to make this motion, I shall have to request further the indulgence of the chair and of my colleagues in laying the premise for the motion. Our rules, Section 20, provides, under the subtitle Suspension of Consideration of Nominations or Appointments, any member may move for the suspension of action by the Commission on any nomination or appointment favorably recommended